Nagsa-search nga ako sa Google ko ng magandang content about dito sa Japan. Tapos napadpad kami rito sa napuntahan namin. So yung topic na nakita namin is what is your favorite thing about Japan and why? Pero hindi na natin tatalakayin kung bakit yung why ng sobrang haba. So explain lang natin yung mga nabasa natin dito. At konting why lang. So isa natin nakita dito eh. Ice cream textures. The ice cream texture in Japan. Texture. The ice cream textures. Okay lang yun. Texture. The ice cream texture in Japan is amazing. O nga no, parang katagal ko rin hindi napansin na iba talaga yung lasa ng Japanese ice cream ha. Yung dito talaga ginawa made in Japan. Kumpara sa mga natikman ko sa Japan, sa Pilipinas, yung mga Magnolia. Parang mas creamy siya, mas floppy, ganun. Mas mahangin yung, alam mo yun, yung parang mas grenade nung machine. Ito nga yun, no, napakasarap nga naman ng ice cream dito sa Japan. May isa akong paborito dito is yung ice cream mismo, nakabalot siya dun sa mochi. So, parang yung pinaka-apa niya, mochi, tas dry yun. Rin sa, parang may powder. Tapos pag kinagat mo yun, sa loob nun, ice cream. So, sobrang sarap, sobrang lambot. Natin is yung bidet. Grabe nga rito sa Japan, kahit mga public toilet, mga CR sa kung saan. May bidet pa din. Yung bidet na yung Japanese na. Parang nakasakay sa jet, pipiliin mo yung mga pipindutin mo. Kung puwit, kung butas ng pepe, o ano pa bang mga dun. Kung lilinisin mo yun, ilalabas niya ng todong labas na labas yung parang pinaka-bidet niya dun sa galing likod. Pag mga puwet lang, hindi mga dito lang yung lumalabas. Pag mga pepe, hindi ka lahati siguro. Basta magkakaiba ng level yun. So, the best nga naman yung bidet ng Japan. Hindi mo na kailangan kunin sa gilid, tapos ibaril-baril. Pwede rin kasing laruin yun eh. So, yung bidet ng Japan, click mo lang. Paping! Tapos, okay na. Good to go. The fact that has trained that don't suck. Siguro translated to. Parang ang sinasabi niya rito yung train system ng Japan is hindi napalpak. Pero medyo tunay nga naman yun. Pero minsan may konting aberya din pag malakas ang ulan. Malakas ang nakulog kidlat. Minsan tinitigil nila yung biyahe. Para sa safety rin ng mga passenger. Pero bira naman mangyari yun. So yung mga delay, pag may mga nagpapamatay sa train yun, nade-delay sila pero nagagawan din naman agad nila ng paraan. Yun, next topic tayo. Sushi. No explanation needed. Di ko alam kung paano nila na maintain yung freshness ng sushi everyday. Kahit saan ka kumain sushihan, yung quality ng karne ng fresh na isda, parang pare-pareho talaga ang quality. Parang lagi bagong huli yung dagat kapitbahay ng bawat restaurant, pero hindi eh. Sobrang sarap talaga ng mga sushi dito guys. Lalo yung mga nasa conveyor belt, mamimili ka ng dadamputin mo. Oishi ne. Yun, sabi naman ng isang taga-UK, the food and how inexpensive it is for the quality. A bowl of ramen and a beer is about 4 pounds. And that barely gets you a meal deal in the UK. So, ibig sabihin, mura pa pala talaga yung mga pagkain dito sa Japan. Pero actually, mura naman talaga eh. Para magkano ba yung ramen? 450 pesos dito sa Japan, kasama na yung tax. Estimated yun ah. Sa Pinas, pag nag-ramen ka dun sa mga parang resto na nagbebenta ng ramen na kunwari legit, nasa 400 mahigit pa nga eh. Tapos yung lasa, puta, makakompare mo talaga pag natikman mo yung ramen ng Japan kumpara sa ramen na ginawa sa Pilipinas. Meron dito naglagay, random finds at Don Quixote. Puta, may mga nagko-comment. Leave your suitcase in the middle of the street and none will steal it. Puta, tunay yun, men. Kasi, basta parang di sila mahilig makiram talaga ng gamit ng iba. Kumbaga kahit alam nila na nawawala yung item na yun, mas pipiliin nilang hayaan doon kasi pag naghanap yung may kanya, mas madaling mahanap kasi, kunyari ikaw, nawala ka ng gamit, di ba? Itatrack mo lang yung huling mga pinuntahan mo. Ngayon, pag kinuha mo yun, tapos nilipat mo ng lugar, mas lalong, gawain mo. Nililipat mo. Ako, ugali ko talaga yun kasi nga, Pinoy tayo. Pag minapo, putang ina, may bag dito, nakalimutan ng nailan niya. Lagi ginagalaw. Gagalawin ko yun, nilipat ko sa parang sa feeling ko, mas madali nilang makikita, sinasabit ko sa puno, o kaya nilalagay ko sa mga upuan ng lugar-lugar. Nakapulot akong cellphone, yun, nilagay ko sa puno. Makikita naman agad nila yun. Nakita ko sa ilalim ng mga laruan ng bata, kaya nilipat ko yung lugar.
Tapos may naglagay rito, tough decision between toilets and ramen. O ano, kung may favorite thing ka rito sa Japan na isa lang pipiliin mo, pipiliin mo yung pagkain na ramen o yung toilet. Kasi puta solid talaga yung, pag tumahay ka rito, pipiliin mo na tumahay sa Japan habang buhay. Guys, meron na rito nag-comment yung pinaka-iniintay kong comment. Beautiful woman, tapos rich history and culture. Puta na, bigla pong nagpakabait eh. Pero may dot naman, beautiful woman dot. Ibig sabihin nyo na talaga yung favorite niya rin sa Japan. Tapos rich history and culture. Puta na. Yung iba, puro shrine lang. Suro nila yung mga shrine na 100 years old na, tapos nasa gitna ng city. Dumaan na yung mga bagyo, gera, pero buhay pa rin at na-preserve nila yung ganong klaseng culture. So, nga naman. Pero hindi ko favorite yun. Hindi ko mahilig sa mga ganon eh. The food which healthy and nutritious. Good yun. Talaga naman dito eh, prioritize nila yung lasa kasi nga nasa kanila yung umami, di ba? Yung pang-anim ba na panlasa ng tao. Sila yung naka-discover nun eh, yung paglalaway. Paano nila palalabasin yung paglalaway ng tao na kahit anong klaseng kinakain nila. Yun yung umami. SMG. What? Bro, what are you talking about, man? Meat. Bechin. Naglaway tuloy ako. So, pagdating naman doon, sa kabilang side naman nila yung history ng mga healthy foods, yun nga yung natto. Kahit hindi talaga mabango yun at hindi malasa. Puta, sobrang nutritious daw nun, pero okay na akong unhealthy. Mamatay din naman eh. Ay puta, ito talaga. The way they make the food resembles to its picture in the advertisement and packaging. Yung talagang tunay ko sa atin eh, yung advertisement ng mga malalaking kumpanya ng burger, di ba? Puta, pag talaga tinignan mo sa commercial eh, sobrang solid. Pero pag na-receive mo na ng tunay, ganyan na lang oh. Yan, ganyan siguro. Anong advertisement sa atin na penge? Lahat no? Parang lahat no? Pag nag-commercial sila, hindi yun yung matatanggap mo eh. A little bit lang, pero hindi talaga yun nasa picture. Dito sa Japan, halos talaga. Kung ano yung picture na pinicture nila sa advertisement, yun yung matatanggap mo. Kahit yung mga bula-bula sa ibabaw ng beer. Yun talaga. Ito isa. How easy to find amazing food. Even the lowest tier. 7-Eleven, Lawson, Family Mart food and snack were amazing. I've been Japan twice and I confidently say that I've literally never eaten anything bad there. Yung bad medyo baka hindi niya lang natikman lahat. Pero meron din namang nato. Pero literally, makikita nyong madaling bilhin. Masasarap talaga. Yung mga nakita mo naka-display, mga ina-advertise ng mga 7-Eleven, mga sarapan ng cashier. Yan, malalasa talaga yan kahit anong bilhin mo dun. Hindi masasayang pera mo. Ninja, because I was 10 years old in 1983. Ano nga naman, hindi, tunay talaga yung mga ninja. Hindi yun yung kala natin kwento-kwento lang. Guys, yung ninja, ginawa talaga ng Japan yan. Yung mga nanga-assassin dati, yung mga local na gera dito sa Japan, yung mga naka-black. Ginawa talaga yun. Naka-ukit yun sa mga history ng Japan. Naka-ukit yun sa history ng Japan, yung ninja. Hindi nga lang yung katulad ng mga napapanood natin na pag gumanon, mawawala. Puta, hindi ganun. Ano lang talaga sila, stealth attack. Ganun ba yung tawag doon? Yung tahimik, naka-block, dahan-dahan, tas assassinate lang nila yung kung sinong dapat patayin. Anime and job! Puta, ito talaga. Kahit di ka pupunta ng Japan eh, ma-appreciate mo yung anime at job nila. Alam mo yun? Yung mga si Lolo tsaka yung apo. Tsaka yung yung mga teacher, yung tutor. Job. Nothing I don't like in Japan. So yung pinakauna nag-comment at pinakahuli nating nakita is pixelated porn. Paano nyo naman hindi, maganda nga rin mga yung pixelated porn kasi imagination mo yung gagana doon at hindi yung nakikita mo. Kasi minsan di ba, pagka pangit yung tsura nung pinapanood nyo, hindi nyo na tinutuloy, next na. So yun, pag pixelated, isipin mo yung pinaka-paborito mong itsura. So, kasunod nating video guys. Sana gusto nyo tong ating content for today. Maiklian lang to. Sa atlala muna natin eh. Kung meron kayong nagustuhan dito sa Japan, hindi ko nabanggit, papad nyo yung comment. So, yun yung mga nabasa ko lang. Yung di ko nabasa dito is yung offer nila, Kasi hindi nakakalam yung offer is yung bathtub. Pagdating ko talaga dito sa Japan, doon talaga ako na-inlove sa bathtub nila. Lahat ng bahay dito guys, halos meron 100, mga 99% ng bahay dito may bathtub. Kasi nga pag winter,
Parang hobby nila na maglublob sa napakainit na tubig para maibsan yung lamig na naramdaman nila sa pagtatrabaho. So kahit yung mga unggoy dito sa Japan guys, naglulublob yun Kahit yung mga unggoy sa bundok, nag-o-onsen sila. Meron doon yung mga hot spring na yun, nakalubog yung mga monkey doon. So yun lang, dito natin tatapos itong video. Medyo mahaba na rin yata. So paano? Laki ng ilaw ko. Papagupit na rin tayo ulit guys. Para mapag-vlog tayo ng ayos ng pahit ng buko, kaya hindi ako mapag-shoutout Hanggang sa muli, you're super pagod. Super saisei man. Click like, share, and subscribe. Yeah.